Ang Marawi City ay isang lungsod ng kultura, katatagan at pag-asa. Isang lugar na unti-unting bumabangon, ngunit araw-araw ay humaharap sa isang suliraning tila hindi matapos-tapos. Ang lumalalang trapiko. Hindi lang ito abala, hindi lang ito inis. Ito ay isang krisis na may epekto sa ating oras, ekonomiya, kalusugan, at kalidad ng pamumuhay. At ngayoy ating sisiyasatin ang tunay na dahilan. Ano ba talaga ang nagpapalala sa trapiko sa Marawi City? At paano ito mararamdaman ng bawat tao na dumadaan dito araw-araw? Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng lungsod, nagkaroon ng functional traffic light ang Marawi City, ang bagong ilaw sa Sarimunok Crossing. Isang malaking hakbang, pero hindi sapat para ayusin ang problemang taon nang nararamdaman. Good morning, sir. Mayroon po akong tanong about sa traffic congestion dito sa Marawi, sir. So, ang una ko pong tanong, sir, is ano po ang pangunahing dahilan kung bakit lumalala ang traffic sa ating lungsod? Unang-una, ang traffic dito sa Marawi, kaya lumalala ang traffic. Una, yung nagpa-parking, hindi sila nagpa-parking ng maayos. Pangalawa, yung maliit yung kalsada natin. Tapos dumadami yung mga sasakyan, di ba? At saka ang traffic management minsan hindi maayos yung nila traffic nila. So, salamat sa iyong pagsagot sa una natin tanong, sir. Ikalawa ko pong tanong, sir, is paano po naapektuhan ang traffic, ang trabaho ninyo at ang araw-araw na buhay ng mga tao? Siyempre, kung traffic, for example, yung mga mag-office, lalong-lalo na pag umaga, pag malaki ang traffic, minsan malit yung magpunta ng opisina, tsaka yung punta ng school. Dapat kailangan yung mga traffic management enforcer, yung mga enforcer, kailangan mga around 6 to 7 nandyan sila sa mga koronang area nila, mga post nila para maka-assist sila agad sa traffic. Ang huli ko pong tanong, sir, is ano po ang pangmatagalan na solusyon na inyong nakikita para sa ating traffic problem dito sa Marawi, sir? Dapat dito para mawala yung traffic, dagdagan yung mga kalsada at saka kailangan maintain yung traffic management dito ng LGU ng Marawi. Tapos tsaka yung LGU ng Marawi, suportahan nila ng gusto yung mga tulad ng kaming mga PNP. At saka yung mga traffic enforcer, dagdagan nila yung mga traffic enforcer kasi masyadong maliit yung bilang nila. Dapat dito sa Marawi, mga estimate na makaka-assist dito ng maayos, mga 100 plus na traffic enforcer. Dapat dagdagan niya ni Mayor yung mga traffic enforcer para ma-control yung traffic. Kasi mas lalo na pag Monday to Friday, volume yung traffic dito sa Marawi pag lalo na pag umaga, di ba? Oo, napapansin ko, sir. Oo, kasi yung pumupunta ng school, yung mga student, pumupunta ng office, yung mga yung nagtatrabaho, yun ang nakakakuhan sa traffic dito sa Marawi. Kasi maliit yung kalsada natin, mas lalong natatraffic kasi kung hindi ma-assist ng mga traffic, wala na, crowded. Kasi minsan yung mga sasakyan, mga tricycle, hindi sila sumusunod sa mga yung mga violation at saka
uh, yung Traffic regulation. traffic regulation. Okay po sir, salamat po sa iyong magandang pagsagot sa ating tanong sir. Ako po ay nalinawan sa inyong mga sagot ayon dito sa topic natin sir. Salamat po sir. Hello, good day po. I am Muhammad Tahir Hagitago Batan and we're conducting a short interview about sa daily experiences ng mga regular commuters. So, the purpose of our interview ay para malaman kung paano ba naapektuhan ng daily traffic ang everyday life ng mga tao. So, is it okay if we start na po? Okay, go. So, before we proceed, may I know your name and may I ask kung ano pong course ang tinitake niyo? So, I am Arika Nixandra M. Toan from the College of Health Sciences, a major in pharmacy. Okay, so Miss Tuan, I'll start with the first question po. So the first question is, gaano po katagal ang daily commute ninyo papunta sa school or sa bahay? So, it depends on the time. So, usually kapag morning is 20 to 30 minutes from bahay to school. Okay, so next question, ano po usually ang nafe-feel ninyo kapag na-stuck kayo sa traffic? Always ako na-irritate kasi natatagalan ako kapag pupunta ako sa school, and sometimes na need ko din ng traffic kasi kapag may gusto akong i-memorize. Okay, so how does traffic affect your studies or time with your family? Yun nga, sa studies is kapag may need ako na time na kung may i-memorize ako. Then, kapag sa family naman is napapagalitan ako kapag gabi ako na nakakapag-uwi sa amin. Oh, napapansin po ba ninyo ang noise from vehicles? Ano po ang effect nito sa inyo? Of course, napapansin ko yun, nakakairita to the max kasi it affects my mood. Then, usually yung mga gas nila is nakaka-affect din yun sa health. So, last question po, if you could suggest a solution sa traffic problem, ano po yun? So, here sa Marawi kasi is kulang sa disiplina yung mga tao kung saan sila sumisipot, and then kamote sila. And pinakamalaki is yung patience nila, dapat i-control nila yun. Okay, so thank you so much for Miss Tuan. Thank you for your time and thank you for sharing your experiences. That will be all. Thank you. Hindi biro ang epekto ng trapiko sa araw-araw na buhay, trabaho, pag-aaral, at oras kasama ang pamilya. Lahat ng ito ay naaapektuhan. At syempre, ang trapiko ay hindi lang pisikal na pagod. May kaakibat din itong emosyonal na bigat. Sa kasagsagan ng trapiko, maririnig ang walang humpay na busina, tunog ng pagkadismaya, pag-aagawan at pagmamadali. Ang polusyong ingay na ito ay may direktang epekto sa kalusugan ng mga mamamayan. Ito ay stress na hindi napapansin, pero araw-araw na naririnig. Hindi lang eksperto o enforcer ang may karapatang magsalita. Mahalaga rin ang boses ng mga taong araw-araw humaharap sa problemang ito. Ang trapiko ay higit pa sa siksikan. Ito ay salamin ng ating pag-uugali, ang pagsunod natin sa batas at ang pagrespeto natin sa kapwa. Ang lungsod ng Marawi ay maaaring gumawa ng napakaraming solusyon, pero kung tayo mismo ay walang disiplina, babalik at babalik tayo sa parehong problema. Ang pagbabago ay hindi lamang nasa gobyerno, nasa atin din. Sa bawat preno, sa bawat signal, at sa bawat pasensya. Kung magsasama-sama tayo, mapadriver man, commuter, estudyante, traffic enforcer o leader, kaya nating gawing mas ligtas, mas tahimik at mas maayos ang lungsod ng Marawi. Sama-sama nating ayusin ang daloy ng ating lungsod at sama-sama rin nating ayusin ang daloy ng ating buhay.